Kaibigan, welcome back. Ngayon ay November 27, Huwebes. At alam niyo naman siguro kung anong araw ngayon, anong holiday. Happy Thanksgiving sa lahat ng mga nasa US, sa mga nakikinig, mga kaibigan ko, kamag-anak. At sa inyo na nanonood. Sana'y kasama ninyo inyong mga pamilya, masaya na kapiling. At nag-spend kayo ng time sa kanila sa hapagkainan, kwentuhan, salas, panonood ng American football, yun ang tradition sa US. Importante ang Thanksgiving, araw ng paggunita, pag-alaala at pagpapasalamat sa taas, sa Panginoon natin, sa mga kasaganahan na ating nakakamtan. Alam nyo, alam kong iba, hindi mo nakikita ang kanilang mga kayamanan, ay maraming uri na pagpasalamat, di ba? Hindi lang sa mga material na bagay, yung kalusugan niya na lamang at kapayapaan ng isipan. Isa yun sa mga dapat natin ipagpasalamat. Happy Thanksgiving sa lahat. Katulad nyo, kami ni Mrs. T ay sinaselebrate din namin kasama mga bata namin na sina Juniorita at si Bonsoni. Sinaselebrate din namin, ginugunita, pinagdiriwang ang Thanksgiving sa US. Dalawang Thanksgiving namin, kaibigan, kahit nandito kami sa Canada. Nauna ang sa Canada at ikalawa ay dito nga ngayon, Thanksgiving. Kaya mamaya magdidiriwang kami. Naisip kong gumawa ng video. Ilang mga gusto kong ipahati sa inyo bago ko tuluyan na i-upload ang isa kong video na tungkol sa aking kotse. Sa aming kotse na 1992 Chevy Caprice na wala na ngayon sa amin. Sa video na yun ay hindi man halata ay nandun yung sakit sa akin na sabi nga nila huwag mo ipakita yung pagka-vulnerable mo o ano. I don't think na ipakita ko, pero sinasabi ko sa inyo dahil napamahal sa akin ang sasakyan na yon. Hindi lang sa akin kundi sa buong pamilya. Lalo na si Bonsoni, inisip niya na nangangarap siya na siya magmamaneho ng malaki naming 1992 Chevy Caprice balang araw, maybe next year, pero hindi na yung mangyayari. Kaya umpisa natin sa weather. Ang weather nga ngayon ay pinakamataas namin ay nasa 2 or 3, pinakamababa. Kanina pa lumipas na yung pinakamataas na yun dahil hapon na, alas 3 na ng hapon, pasado, mag-alas 4 na siguro. Kaya ang kamay ko ay ito, nangungulubot na naman at lalo pat hawak mo ang tripod. Pinakamababa namin ay -2. Yun ay ayon sa kanila. Ngunit yung hangin na dumadampi sa katawan ninyo ay may kalamigan pa syempre. Kaya itong gusto kong unang ipahati sa inyo na kapag sinabi ng pinakamababa sa winter, titingnan ninyo ay pag sinabing -2, katulad na sinasabi ko sa aking mga anak, sa inyo rin, pabanggitin ko, a little tip, pag nakatira dito kayo sa mga may tunay na winter, Canada, o sa northwest, northeast ng US, dahil dagdagan nyo, lamigan nyo pa ang -2. Ano ibig sabihin lakay? Well, dahil sa wind chill, lalo pat mahangin, kung hindi, then maswerte kayo, pero ipaghanda kayo, isipin nyo, kung -2, dagdagan nyo pa ng mas malamig na 10 degrees. Ibig sabihin, yung -2 magiging -10 or -8. Alright? Sa ganung paraan, hindi kayo masusuppress at hindi kayo maging komportable kayo. O pwede rin kayo maging komportable kung ganitong malamig at nangangatal kayo sa tamang pananamit, layering, ay makakamtan nyo yun. Kailangan nyo yun. Every bit helps, katulad ng lagi ko sinasabi, every bit helps. Kung isang layer makakatulong sa inyo, ibang uri ng materyales, so pabriko, wool, at instant na synthetic o gawang tao tulad ng polyester or acrylic, gawin ninyo wool ang magandang at protektahan yung wool ninyo ng inyong windproof na mga shell or coat jacket. Buha ko ng note. Dress appropriately for the weather.
Si Caprice namin ay 33 years old na, going 34 na next year, next fall. At memories namin napakarami. Kaya ito ko sa inyo yung maikling kwento ko sa Caprice namin. Nung una naming pagpaplano, nagdalhin siya, i-drive siya papuntang Arawa sa Parliament Building. Gusto kong may pakita Tulip Festival, no? Magkakaroon ng Tulip Festival, kaya that was around, I can't remember kung, pero sabi ko i-drive natin. At yun ang napagkasunduan namin ni Misty kasama ang buong pamilya. 5 sakay ng kotse na yon, 3 sa harap, 3 sa likod. Kakaiba yon, talagang napakaganda ng sakay na yon. At kaibigan, nag-oil change ko siya bago ang lakbay namin. Araw ng paglalakbay, kinabukasan paglalakbay, nag-oil change na ako. Ang ginawa ko, oil change ako at gamit ko pa yung mga antique, talagang mga vintage kong mga gamit dahil bigay sa akin ng kaibigan ko si Barry. Sa pagdadrive namin sa highway, hindi ko alam pa saan lokasyon yon. Halfway na siguro kami. 2 oras na kami naglalakbay, maybe almost 2 hours. May nakikinig akong kalimbang, bakal. Every few minutes, nagkakatingin kami ni Mrs. T. Kasama namin si mother-in-law. At kinakabahan si mother-in-law dahil alam niya na matanda na si Caprice. At alam ko kondisyon si Caprice. Alam mo, malakas siya. Although, hindi pa ako ganoon kabihasa. At natututo na ako magkumpuni ng mga sakyan, kaibigan. Alam kong walang problema sa kanya, pero paminsan-minsan biwabagsak na bakal. At yung bakal na yun, kinakabahan na rin ako. Kala ko nalalaspag na si Caprice habang nasa highway kami. Ano nangyari? Nakarating kami sa hotel na aming pupuntahan. Mag-check-in si Miss T. At binuksan ko kaagad. Nag-park kami sa di kalayuan, tapat lang ng hotel. Dahil marami mga nakapark. Nakita ko na spot bago namin dalhin sa designated na parking area yung aming sasakyan. Pagbukas ko ng hood, nakita ko sa shroud, alam niyo yung shroud ng radiator at ng fan ay nandoon, kaibigan. May malaking siguro isang dangkal mo yun dahil malaki si Caprice, isang dangkal na adi mo parang shelf na pwede mong patungan ng mga tools. Pero takip yun, shroud yun ng radiator. Doon ko pala nilagay nga yung mga tools ko. At nung natapos ako, hindi ko na-pick up yung mga, ewan bakit hindi ko nakuha yung aking mga tools. At naiwan sila doon. At kaya habang nagdadrive kami, pag sinara ko yung hood at habang nagdadrive kami, dahan-dahan pala siya na nalalaglag isa-isa. Sabi nga nila, maswerte ka, hindi yun tumama o nag-bounce off, nag-ricochet o kung ano man bago malaglag ay hindi tumama sa moving parts tulad ng belts, radiator or fan, yung LC, di ba? Yung fan. Kaya gustong-gusto ni Mrs. T na nung nandun na kami, gustong-gusto niya na sabi niya, mahal, tatay, dalhin natin dito si Caprice at i-park natin sa tapat ng Parliament Building. Ang sabi ko, wag na. Nahimik na si Caprice kasi yung aming hotel at Parliament, nilalakad lang namin, ganun kalapit. And noong time na yon, pwede kong i-U-turn sa tapat ng Parliament si Caprice at picturean. Kasi laki ni Caprice eh. Tapos ang background niya ay yung Parliament Building. And noong time na yon, mahilig na ako sa mga classic at muscle cars na ang ibig ko sabihin, mahilig na ako noon pero meron na akong social media, meron na akong Instagram. Doon ako nag-umpisa, 2016. Nag-umpisa na mag-post. Nothing but muscle cars and classic cars. American. Yeah. Kaya, yun isa sa mga niregret namin. Mga regrets namin ni Mrs. T. At hanggang ngayon sinasabihan pa rin niya ako na bakit hindi natin ginawa kasi yun. Kaya sabi ko, well, part of the story na rin yun.
Sayang ano, dapat may nasi-share ako sa inyo. Malaki si Caprice na nasa background niya, Parliament Building. I think 10 minutes na to. Okay, nakasulat dito. Natututo na ako mag-note dahil I'm bouncing all over the place, di ba? Why? Nakalagay why. May sinabi ako sa darating na video na to na hindi dapat ito cut eh. So makikita nyo sa video na ayokong sabihin sa inyo kung bakit, pero I think sabihin ko na sa inyo. At ito ay maaaring medyo nakakahiya dahil sa mga channel ko. Nagbibigay ako sa inyo ng tip kung paano mapanatiling matatag ang inyong sasakyan. Didiretsuhin ko na kayo dahil I can't hide anything dahil channel ko to. At kilala to, ang channel ko ito, kilala ng pamilya ko. Alam nila mahilig ako sa sasakyan. Alam nila na pagdating sa maintenance, magaling ako. Magaling, sabi nila. Talagang solido. Pero nagkamali ako, kaibigan. At maling hindi ko yun na kasalanan lahat-lahat, pero I would say lahat ng blame sa akin na rin. Ito yun, si Caprice na nakuha namin ay dahil smoker ang dating may-ari nun. Naisip ko na palinisan siya, ipa-detailed. Dahil kaibigan, sa sobrang talagang chain smoke ang may-ari, chain smoker na kaibigan ko, paano na si Pearl ay sabi ko ay ipapadetail ko siya. At yun ang ginawa namin, pinadetail namin si Caprice sa halagang I believe $300. Pero meron pa yon. The guy was inisahan ako ng may-ari, and that's another story dahil muntik na ako makipag-away. At I'm ready to rumble sa dalawa niya employee na about my age, maybe younger than me. Noong time na yon, I was in my 30s. I'm ready to sabihin natin, teach them a lesson, and they thought, okay, lalawig ako, no? Okay, stick to the story. Binalutan niya ng tar yung frame ni Caprice. Nung time na yun, hindi pa ako marunong, kaibigan, kung ano ang tar, anong ibig sabihin ng tar or oil-based na pang-spray. Sa channel ko to, like ko sinasabi sa inyo, na oil-based, hindi tar. And there's a reason kung bakit. At ito nga, binalutan niya ng tar. Maganda yon, friction ng unang panahon, pero hindi na ngayon napatunayan na masama ang tar kapag ibabalot niyo sa frame ng inyong sasakyan. At bakit? Once na binalot niyo ang tar na yon, yung asfalto, madikit yun, parang asfalto sa kali nakita ninyo, babalutin niya at isisil niya ang frame, ang bakal, ang frame, at hindi na yung kakalawangin. Mali, dahil habang nagdadrive kayo, totoo, kung mananatiling matigas, mananatiling solido ang tar, pero eventually, ang tar, pag nagdadrive kayo, alam niyo yung mga pebbles, tumatama yung sa tar. Samahan pa ng iba't ibang temperatura ng panahon, ay magkakrak yun. Once na magkrak ang tar na nakabalot sa inyong frame, susuton, kaibigan, ang hangin at ang tubig. At anong ibig sabihin nun? Kalawang. Hindi nyo alam na kinakalawang na pala yung sasakyan. Hindi nyo alam na kinakalawang na pala yung sasakyan. Kinakalawang na siya from the inside. At yun ang nangyari kay Caprice. Nung nalaman ko yun, again, kung nagtataka kayo, pagkatapos ng konting postura out, I decided na hindi ako makipagsuntukan sa kanila dahil at that time, nandun na mag-ina ko, maliliit pa yung mga bata. And I thought, sabi ko, I might change guy. Dito ako titira, dito ako mag-aayos, and wala nang gulo sa buhay ko. Pero hindi ako I show them na, hey, hindi tayo pasisindak mga Pilipino. And I walk there with alam ko na hindi ako na-intimidate. Alam na hindi nila ako na-intimidate. But I did pay dahil may konti tayong alam sa mga serbisyo. Ano man ang dahilan mo, hindi ka man, at ito maaaring, you can take this as a advice, maybe tip, o ano man, paano man kunin nyo itong salita kong to. It's not 100% true, pero
kung bibigyan kayo ng tamang service at magandang ginawa niya service yung pagtatar niya at lahat. Well, yun nga sa resulta ang masama at di ko choice yun. Hindi man ako nag-agree doon at sinasabi niya na nag-agree daw ako, kiniklaim niya na miscommunication pero sa huli, pero ginawa nila at the service was provided. At once na service ay provided at kayo maggagansya para sa inyo, then you should pay. Kaya yun ang nangyari. Umalis ako doon. At maganda si Caprice na solido nga siya. Pero after many years, alam ko eventually, nung may nagsabi sa akin na magkakarak yan, you gotta wait, you gotta watch it. At marami nag-advise sa akin na tanggalin ko, scrape ko yung tar at palitan ng oil base. Pero just too much work nung time na yon. Isa pa, may nag-advise sa akin na crown, which I don't think na tama yung advice niya. Sabi, keep spraying, come here at magpa-spray mo at hopefully makatulong yun. Although may doubt ako, pinabayaan ko na rin yun. So kaibigan, after a year and a half last year at na nakatenga si Caprice, may spot doon. Hindi siya talamak ng kalawang pero may spot sa may rear right niya. Rewrite niya, mas malala yung rewrite niya na kinain talaga ng kalawang na hindi na siya structurally sound or yung integridad niya ay nasira na kumpiyansa ng integridad niya at yun ang ayaw ko kaibigan. Now I have some contact here. Meron ako mga kaibigan na mekaniko and meron ako mga kaibigan mga welders. They can patch that. Pero ang tanong sa sarili, knowing na nakompromiso na ang integridad niya at pwede mong tanggalin yon, i-cut at lagyan ng panibagong bakal at weld the heck out of it, should be okay. No, dahil gusto ko kaligtas na aking pamilya. Hindi mo alam sa simpleng yon, maaaring hindi mo alam po talaga ang integridad niya. Kaya sa matutal, I have to let go. We have to let go of Caprice. Pinaliwanag ko rin yung kay Mrs. T kung bakit. Alam niyo, pagdating sa sakyan, we're willing to spend $10,000 kay Caprice. I know, sa tingin nila, it's a piece of crap. Makikita nyo sa video. Pero kaibigan, mahal namin yung sakyan na yun. Pero ano magagawa mo kung hindi na siya nakompromiso na ang kanyang frame. Kaya advice ko sa inyo kaibigan, kung mahal nyo yung sasakyan at alam nyo gusto nyo panatilihing hanggat kaya ninyo, hanggat reasonably kaya ninyo, gagawin nyo mga tamang maintenance, isa ay ang mga frames, ayusin niyo. At wag ang tar na pambalot. Balutin nyo ng tar based ang inyong sakyan, yung mga goma type. Wag. Just all base. Simple and all base. It doesn't have to be crown katulad ng sa akin na napakaganda. Wag yung mangyari kay Caprice na yung tar. Anything na oil base is good. But again, I'm sure marami na ngayon teknolohiya na maglalabas na mas maganda pa. Pero wag ang tar, kaibigan. Kaya yun ang kwento ko. At hindi ko lang kailang best nag-time out. Typically 5 minutes magta-time out siya. Siguro pa ang 4 na. Kaibigan, gusto kong i-share yun sa inyo. At ang susunod na ito, kagad ay ang pagkuha ko ng mga gamit na meron ako mga tips doon. Ay sana panoorin nyo, may mga tips ako doon. Nakakatawa dahil wala na akong kinuhang gamit doon dahil gusto ko ngang ipaayos sa mekaniko ko yon. Nga palang dahilan, si Caprice nasa shop nung kakilala ko dahil ang balak namin, bagong brakes, bagong radiator, bago lahat, may cost us $4,000. Pero that's fine. Nailing sila kasi it's an old car. Pero sabi ko, we'll do it and we'll pay for it. She'll be back on the road. Pero hindi nangyari yon dahil nung oras tinas niya at nakita niya yung hole, nakita niya yung frame, kinalawang na talaga na beyond repairs. Of course you can repair that, pero nga hindi na nga ligtas. Then nagdesisyon na ako na alam kung masakit, and I said okay, paki-park na lang sa tagiliran at tatawag ako ng kukolekta dyan, idodonate namin or ibebenta kung ano man ang mas mabilis kasi gusto ko nang mapabilis ito dahil ang dami nangyayari kaibigan. Dito na akong papaalam sa inyo. Gusto nyo panoorin nyo ang aking video, ang aking susunod na to, yung kotse. Hindi ako mapag-isip, nagriring yung phone.
Happy Thanksgiving kaibigan. Hanggang sa muli. Padayon. Resuming ride. I got the key from the shop. Let's go. Huling sakay. Huling sakay kay Caprice. Na dito para kunin ng plate para isoli sa DMV. Sa US DMV ang tawag. Sa ministry dito. At mga abot namin na iniwan ko dito, hindi marami. Hindi ka mag-aalala na makuha ng iba. Kukunin ko na rin. Sa pagkakatiwala ng shop na to, may konti kaming misunderstanding dahil pinahintay niya ako ng matagal. I think kulang lang sa communication. That's all. Sinabi niyang busy sila pero hindi ko aabot. Hindi ko alam na tatagal ng almost 3 weeks. Ang time na yun, walang sasakyan si Mrs. T. At simpala naman nasa kabilang shop. Of course, we can always get we can always drive the other cars sa driveway namin pero hindi kami yung tao na mas gusto namin yung sarili namin. At kahit available yung sakyan mo, kahit tayo magkamag-anak, magkaibigan, hindi kami nag-iisip ng gano'n. Siguro talagang kakailangan. We rather spend, we did spend a lot of money sa enterprise, sa rental. Kaya siguro nakikita niyo sa video, meron kaming Toyota RAV4 rental yon at meron kaming Chevy Malibu. Toyota RAV4, hindi kami fan ng Toyota, and I understand sa mga Toyota owners, ano man Toyota ang modelo ninyo hawak, or you're a believer o membro kayo ng club, something about Toyota na ewan ko, hindi yung kanilang kalidad, although bumababa yung kalidad nila ngayon, even the past 20 years ago or hindi kami kusang kilalang yung reliability ng Toyota. Hindi kami may mga naman tao, di ba? Salungat sa Chevy na sa pangkasalukuyan ngayon ay hindi talaga magandang kalidad, unlike ng mga 90s katulad nito. This is a tank. Kaya walang hate, not to try to offend anyone. Just yung taste lang namin ni Mrs. T. Pero nung time na available lang nga yung Toyota, and may mga criticism kami, lalo na yung yung kanyang starter, okay, ito konting rosaryo. Kinuha namin ito sa Niagara. Earrings to. Yung isa tinago ko. Nasa Impala yung isa, at yung isa naman ay nandito kay Caprice. Kaya hati sila. Rosario ni Mrs. T. We're a proud Christian, Catholic. Isa sa mga gusto kong pag-usapan natin yung sa politika naman. May liling ko yung simbahan namin, being Katoliko, dahil I think it's under attack dito sa Canada. Pero hindi itong video na to sa panahon na yun. Okay, ito siya, at ang kanyang hindi ko alam, I don't think nasuzoom ito. 223,062 clicks.
Nag-start pa siya, malakas siya, makina niya, transmission. Bakit nga pala? Kaibigan, sa ibang pagkakataon ko na sasabihin kung bakit namin na pinapakawalan na ito si Caprice. Ito ay galing sa States. Itong nilala na to na blanket. Yan, galing Costco yata yan. Pero ito very special to. We love it. We feel like we're from the South. Mga, like Mexico, mga Latin countries. Nung panahon nito, this is 1992, top of the line to. A little something about dito sa kotse bago ko lumabas at umpisahan itong paghakot. Itong 1992 ay ginawa para talaga sa mga nagre-retire na mga managers, presidente ng kumpanya, mga CEOs, although CEOs, making a lot of money. Pero ito, sa mga tao na mga may edad, mga Pilipino, not particular na you doing well or, you can afford this car, it's great. Dinisa nila sa kanila at yung comfortable na ride. At hindi sila nabigo nun. Yung solido niya, yung pagkakabigat niya, at yung comfort pag-drive. Iba kaibigan kapag nagmamaneho ka ng rear-wheel drive. Rear-wheel drive, napakalambot ng yung steering wheel. At advice ko, personal ko itong preference, pero I hope na i-consider ninyo. Okay, maglagay ng guard. Okay, maglagay ng yung mga guard sa wheel. Even yung fuzzy one or yung synthetic leather or anything, just keep it natural. Napakaganda ng slim na classic na wheel, and subukan nyo. At again, sa kasalukuyan ngayon, makakapal na mga wheel, di ba, manibela ng sasakyan. Pero kung magkakaroon kayo ng mga 90s, yung mga ganitong mga sasakyan, try not to wrap it with anything, kahit ano man ang ganda nun, lambot, just keep it natural, diba? At minsan delikado pa sa pagmamaneho Pumatok ito dahil komportable nga at sa highway napakaganda. It's like driving sabi nga nila parang driving a Cadillac. Hindi ko pa nakapag-drive ng Cadillac ng time na yun, top of the line yung Cadillac, kilala. This is, you feel that. Ito, napakaginhawa. Umpisahan ko na to bago pa ako mawala ng memory naman. Ilalagay ko kayo doon. Hopefully, hindi kayo makuha sa akin. O ilalagay ko kayo dito sa aking neck mount. Most likely dito sa neck mount, diba? Yep, para merong, yung POV ko POV nyo rin. POV. Let's go. Okay, let's go. Yung mga few missing parts siya. Pero ito yung mga bagay na proyekto ko, walang apektado sa pagmamaneho. Okay, umpisahan natin dito. Maya na muna yan. Pakita ko sa inyo muna kung gaano kalaki ang trunk niya. Massive. Na sikreto nito. At alam nyo pang sikreto niya? Ito. Gasolina. Yan ang gasolinahan. Yan ang gasolinahan niya, kaibigan. Alright. Mukhang meron pa ako dito nga safety. Lagi maglagay ng spare ng safety glasses. Hindi mo alam kung ano may counter ninyo. Kita niyo ba? I'm just lala ko nung gamit ni Mrs. dito panglagay ng grocery bags, kaya I have my jump. Hindi mo alam kung kailan mo ba kailanganin ang bungee rope, kaya maglagay din kayo ng spare niyan. Marami akong spare, pero again, yung aking bag tinago ko dahil bala ko nga gamitin to ng i-rearrange siya dahil nga nasa shop. At yung bag ko na yon, may mga bag out bag at meron akong crate kung saan nandun yung mga importanteng mga bagay, even liquids, even coat, mga survival gears sakali may stuck kayo sa winter.
and even na pagkain, lights, yung mga pang warm, kandila. Ito mga hindi ko na tinanggal. Ito ay itong turo sa akin ng yung mga kong kaibigan, serpentine belt or serpentine, depende sa kung sabihin nyo. Hindi na ito nagagamit. I'll keep it. Ito isa sa mga gauge, isa sa marami kong gauge, heavy gauge to. Lagi nagdala-dala rin kayo nito. I am still I'm okay. Mukhang mapupuno ako nito Pwede akong tumawag sa pamilya, kaibigan, kapitbahay at para dito, para matulungan ako pero kaibigan, hindi ko kailangan ngayon. Kailangan ko ay ang oras para dito sa Caprice at kausapin kayo. Nagtataka kayo kung ano ito. Medyas to, mga konting mga tricks ko. Gusto kong ibahagi rin sa inyo since nandito na tayo. Mga bagay na gusto kong gawa ng content pero mukhang pipita akong gawin ko na ngayon. May medyas ako. Sa loob ng medyas ito kaibigan, yung cat litter. Yung cat litter na crystallized na napakalakas mag-absorb ng moisture. Kung mahal ninyo yung sasakyan, lagyan nyo nito dahil kung anumang moisture ma-build dito, instead na mapunta sa mga paligid ng mga tornilyo ninyo ng trunk at hindi nyo gusto yun dahil mag-uumpisa ng kalawang kahit sa loob. Ito makakatulong na masak yung mga moisture, yung mga hamog at makakatulong malaki to. Meron pala akong bag dito at ang bag na to ay mukhang cat litter. Alam ko ito, hindi ako talaga cat litter ang gamit ko, pero binigyan ako nito, I think isa sa mga pamilya may nagbigay at sabi ko sige na nga, nilagay ko dito at mukhang hindi ko na tinanggal. Ito ay para sa van. Back then meron akong minivan. Yes, meron akong minivan, Dodge Grand Caravan, at ginamit ko to. Ito ay naisasabit kong conveniente para sa mga polo ko, mga suit, mga pants. I know, sakyan ko ginawa kong RV. Yeah, magandang idea dito, nahigpitan to na-adjust mo. You know, alam mo kung ano ibig sabihin, ano ito. Na-adjust mo siya ng length para maging snug or ang concern ko dito, talagang kailangan ko makuha yung kumot dahil may history yun sa amin galing kay Mrs. D. Isa pa kukunin ko sa kanya ay itong not the spare tires pero you know what, mamaya kukunin yan, mga importante. Kid stuff. Lotion. Yeah, we got tons of note ng anak ko, kailangan kong makuha yan. Lotion, they can have the lotion. I can throw the rest. Pag nandito sila sa likod, kung ano-anong mga pwede nilang ilagay, likod nila to more gloves.
laruang maliliit. Halatang hindi na nawala dito mga laruan nila, maliliit pa sila. Yung lalaki na nila ngayon. Lagay ko na dito yan. Kaibigan, I am in pain. Never mind yung physical, yung pakiramdam ko ngayon dahil not really, I don't wanna show you I don't wanna tell you kung anong, just malaking bagay itong si Capri sa amin malaking memorya namin dito, malaking pampart na to ng pamilya. Kung hindi nyo kilala ang ugali ko, kung kaya ko, I could be stubborn. Actually, pinurove namin ni Miss Tina, we're very stubborn couple. At pero para dito kay Caprice, wala kaming magawa. Very stubborn to the point na iniisip ng mga tao we're crazy or we don't make sense, and they will think na sound couple, pero bakit nila ginawa yun sa tinutukoy ko isa naming sasakyan, si Impala. Pero dito, bakit kinapakawala nila? Ito, kaibigan, I'm a fan of Chicago Bears. Noon pa hanggang ngayon, at matingkad na blue to. Matingkad ba dito? Pero ngayon, dahil nakaharap siya sa araw lagi, sa salamin, talagang nagbago ng kulay niya. Hindi ko to ginamit, may tag pa siya. Hindi ko talaga siya ginamit dahil proud ako ipakita dito sa Canada na I'm a Chicago Bear fan. May mga dadalhin ko siya. I don't know kung ano yung mga ito. I'll just grab it. May mga parang mga alahas na laruan ng mga anak ko. Talaga mga prinsesa ko sila. And scrape. Plastic. Kailangan nyo ng plastic nga pala sa tagiliran ng inyong ito pala yun sa tagiliran ng inyong dito sa kotse nyo. At Chicago Bear deck cards para hindi ka pampatanggal ng inip, dahil madalas din tayo naghihintay. Back in the days na wala pang smartphones, ngayon may smartphones, you just stare at it, di ba? I try not to do that. I don't do that. I preach na huwag masyado sa smartphones. Ikot tayo sa kabila. Basta ginagrab ko na lang kasi hindi mo alam. You can always store it out at lagi mong ito-throw, itatapon pag tapos na, pag nasa lugar ka na kung saan komportable ka, di ba? Ito is good for back support. Even ito, kaibigan, ay squeegee. Ito nakuha mo sa Costco. Ngayon, a little tip sa inyo. Dami kong nasasabi, no? Kukunin ko to. A little tip sa inyo. Ito yung kunin yung blade. Wag yung flush, yung na manipis. Nakikita nyo sa mga cheap or sa mga dollar store. Dollar store. Get this one with the square one. Marami nito kumuha ng extra sa IKEA to. Kuha to sa IKEA. At it's not the greatest, of course, pero for the price at longevity, yung pagkakalayo niya, pagkakatibay niya,
At yung resulta pag ginagamit nyo, it's very decent, and you'll be happy as a result. And again, isa ako sa mga believer ng itong, isa sa mga luma ko ito. Ito yung original. Ito yung aking pang brush ng snow, napakagaan. I'm gonna make naggumawa na ako ng video tungkol ito, review, at gagawa uli ako, maybe nag-isang ito. Alam ko marami sa atin na may mga telescopic, may mga, it is good to have this as your main, dahil lalo pat na hindi naman kayo isang bahay ang bagsak ng snow. This is nice, very nice. I really love this, kaya i-consider nyo to. Okay, nga pala, may pang self-defense pa rin ako dito. This is from I believe from a wiper. Oh no, ito ay sa mga some kind of support sa isang trunk. I believe this is hefty. This is like a this is good. This is heavy. Yung tapat yung ano nito. Yeah, it's supposed to retract. No, not retract, but it's supposed to support yung hood mo, diba? Hood ng kotse, trunk man, o ganun. May anything na mabigat. Hindi na to, it's no good, pero instead itapon ko, I keep it around, you know, safe place. Okay, dalawa na lang, yung kumot at yung ating look at this, kaibigan. Hindi nagpo-focus ang mga ganitong action camera, pero look at this. I love this. Nakita ko to sa Niagara Falls. Doon sa may alam niyo yung magtatawid kayo ng ilog na parang suspended, na parang not bridge, parang isa kotse na tatawid sa ibabaw kayo ng ilog. May live wire. Not live wire, what am I talking about? Cable, heavy duty cable na suportado ng trolley, ang trolley. Masakay kayo doon. What am I talking? Yung memory ako medyo magulo-gulo, kaya pasensya na kayo Pero yun, nasa Niagara Falls to. Sa may rapid category, may category 6 na rapid na Agos. How you doing? All right. You're saying goodbye to my old car. Hey, yeah. Yeah. Too bad, eh? Yeah. Ito. At ito yung aming rosaryo. You gotta have rosaryo, kaibigan. You gotta have rosaryo. A little tip. Dito sa Canada, pwede kang ihinto pag nagdadrive ka. Say you're driving, you know, magandang drive mo, wala, everything's tahimik. Pwede kang stop anytime ng mga police, for no reason, just to check kung ano yung kaligtasan at yung operational, kung ligtas ba, safe ba yung vehicle mo. They can stop you for that, simply for that. Kaya maganda ang US, dahil ang US talaga may tunay na kalayaan sa pagbigkas mo ng mga salita, at di ka nakakadulot talaga ng panganib sa mga tao. At what I mean by that is, you know, you threat, magbabanta ka. Isa lang yan sa mga halimbawa. Sa US, kung nagdadrive ka at maganda nga katulad nito, maganda, you know, wala naman nangyayari, just they can't stop you. They can't even ask for your identification. They gotta have a reason para may stop kayo. Bakit kayo hininto. At kung ginawa nila yon, they can get fired. Malaking big deal yon. Kaya dito sa US, sa Canada, yun ang matatandaan nyo rin. At as a motorist, a driver, kailangan malaman nyo yung mga yon, yung rights ninyo. Alright. Ito ay hindi ko lalagay sa bag. Lalagay ko to sa aking pulsa. Okay, ano pa ba? Na-check na natin ang glove compartment. Wala. Oh, nga pala. Kaibigan, kita ninyo ito. Ito ay may dalawang cup holder at
iniisip ko yun na habang nagdadrive kayo, ilalagay nyo dito. No, hindi. Ito kaibigan ay pag nakatigil kayo, at nag-enjoy kayo ng misis nyo, pamilya niyo, nandito siya. Right? Hindi yung habang natakbo kayo. Back then, hindi uso yun. Kumakain ka at tumatakbo at the same time. May susi rin siya. At powered seats. I don't know kung nakikita ninyo, but powered seats siya lahat. Tilt. It's tilting. Baka may pakita ko sa inyo mamaya. It's all powered. Pero na ba kayo nito? I recommend this 6-in-1 by Milwaukee. Dahil meron siyang screwdriver, flathead screws, Phillips. Okay? At itong kailangan natin. Mamaya papakita ko sa inyo. At again, meron siyang blade. Okay? Yung blade niya ay natatanggal. Okay? At meron ka pang spare blade dito. May lalagay kung sakaling masira to or mapurol na, you can pull one na bagong-bago. You can change this to a different blade, yung pang hook like sa pantanggal ng carpet or yung serrated. Maganda. At ito ay cutter ng mga tali ninyo, yung abaka, ilagay nyo lang dito, even wire stripper, ito yon. At kung gusto yung hugisan na parang may hook, you can use this very sturdy itong clip na to. At bottle opener, not that kailangan pa rin natin talaga lagi yun, pero ito bottle opener to. Right there, that's a bottle opener. Like that. No, like that. 6-in-1. Marami. The way it's designed, contour sa inyong mga daliri, sa inyong thumb. It's very nice. Pero, kulang tayo ng oras. May sinabi sa akin si Mrs. T, sabi niya sa akin, mahal, tatay, kunin mo ang pangalan niya. Nanay, eto na siya. Kuha ko na. I'm keeping it. Ito ko siya ilalagay. Okay. It's very nice. Kaibigan, I'm a prepper. I am also I'm an EDC guy. Alright? Consider this one. Lalo din sa mga kaibigan ko mga truckers. Alright? Well, hindi, I assume kaibigan ko sila, maganda yung mga conversation namin ng iba, at yung iba naman ay you know, sumusubaybay din sa aking channel, and I appreciate that. Salamat sa inyong suporta. At yeah, I know lagi kayo nagta-travel, hindi nyo alam, nasa malaki kayong truck ninyo, at itong kailangan ninyo. Hindi nyo alam kung anong mangyayari, hindi nyo alam kung anong kakailanganin ninyo, at it's good to have these. Hindi nyo alam kung anong tatanggal yung tornilyo, anong hihiwain nyo, anong inyong even flyers, you have that. Marami yung mga EDC, just check EDC guys, marami yun. I'm thinking of making a video about that, pero it's just, I'm thinking marami akong pinaplano, pero kita nyo naman labo-labo na. Okay, ginawa ko ito dahil hindi na siya nagwo-work. Bawal dito ang walang busina, at least dito. Natawa ako dahil memory muscle, pag kailangan mong busina dito lagi yung pindot, diba? Ako si Mrs. T, pipindot siya dito, yung pala nandito, napakahirap. Kaya sabi ko, isa sa mga proyekto ko na ayusin ko to. Nagawa ko na yun, pero ikalawang pagkakataon na nasira, hindi ko na nagawa. It's just yung mga parts niya pakonti ng pakonti, pahirap ng pahirap. Okay, kaibigan, kukunin ko na lamang ito. Sandali lang, tatanggalin ko muna kayo, ha? At baka masyado na mahaba. 20 minutes? We can afford that. Okay, andali. Oh, sana ba? Hindi ko pa nakukuha yung plate eh. I gotta save. Kunin ko na to. Oh look, pamaypay. Saan to galing? Alam mo, maliliit mga bata tayo, ginaganito ko to. Tapos si nanay ang tawag ko sa lola ko. Minsan kinukuha sa akin kasi pinaglalaro namin magpipinsan o magkakalaro.
Nagsisimba pa ba kayo, mga kaibigan ko? I hope hindi nakakalimutan yon. Ay, dali lang. Mukha na akong homeless dito ah. Okay, meron pa tayo dito. Ito nga pala ginawa ko sa Rock Auto. Nilagyan ko ito. Pero eto, nasira na rin. Kumpara to sa original, ang original napakaganda. Dahil ang original hindi nang fade ang pagkaitim niya. At syempre, matibay. Ito is made in China, this piece of crap na handle. You know, kaya what can I do? Limitadong supply ko dito, and unless nasa US ako ay marami pang tumatakbo ng mga itong klase, even sa scrap parts. Ito, okay, nanay, ito na yung ating mahal na kumot. Pwede kong iwanan yung mat na yan. Oh. Kasya pa siya dito. Kailangan ko mag-leave ng memory para sa paghakot niya, at gusto kong makita ninyo kung hahayaan ako nung guy sa ngayon. Okay, diyan ka muna. Gusto niyo makita yung hood? Let's go. Gusto niyo makita ang engine, small block 305. Small block 305. I need a cutter. I want this. Nga pala, another tip, kaibigan, since nandito kahit nanonood pa rin, spray with lubricant. Lubricate nyo to para hindi kayo ma-stuck during the winter, kasi they tend to bind, they tend to not move, yung manigas, corrosion, they will do that. Hindi lang yellow. Ito, that's a 305 fuel injection. The glorified fuel injection. Kakarburador pa rin siya sa akin. V8. You see that? That's the fan na sinasabi ko sa inyo. Nilagay ko dito yung mga tools. Pagkatapos ko mag oil change, dahil excited ako, natutuwa ako nilagay ko dito ang tools. Andito ang isa sa mga antique na it's a gray ratchet, gray sockets, gray extension, at lahat. Nandito lahat sila, kaibigan. At nung sinara ko, nakalimutan ko siya. Nandito siya habang nagdadrive kami, ay hello, hanggang nalaglag. Yun narinig namin from time to time na kalimbang, dahil pagtama sa highway, nag-iwan siya ng tunog bakal, at akala namin dahan-dahan ng nalalaspag nagtatanggal ng mga parts niya, dahil una naming long drive yun kay Caprice, and hindi sila naimik hanggang ninenervous na sila, and even ako sa shit, ano bang nangyayari. Delikado yung narinig namin pero we stayed calm, at nung nakapunta kami, mag-check-in kami sa hotel, nung pinirala namin si Caprice at binuksan ko yung hood, kaibigan, nakita ko yung mga parts dangling, yung iba kong parts, at bigla akong natanto, doon ko napagtanto, nalaman ko na ang mga tools ko nawala na, naglaglagan. Sabi naman ng mga kaibigan ko, nung kinikwento ko to, Lenny, magpasalamat ka dahil hindi bumalik, hindi pumunta at nag-snap yung iyong serpentine belt, hindi nag-puncture sa iyong radiator, hindi siya tumama sa iyong fan. Just be grateful, be happy
na yun na lang nangyari. And I guess, sabi ko, well, if you put it that way, I think isa yun sa mga dahilan. 530 ang kanyang oil at she runs well, she runs strong. Kaibigan, it's really breaking my heart. Kaya ito siya sa iba, it's just a piece of car or piece of junk. Sa akin, this is isa sa mga kwento ng buhay ko dahil dito sasakyan na ito. Okay, since nandito tayo, another tip pakita ko sa inyo. Ang dami ko pang tip dito, pero just kung ano yung makita ko lang, hindi ako nakakapag-isip. Again, this is an impromptu mesh. You see this fine mesh? If you can, only if you can, if it's allowed, you still have to consult your mechanic, okay? Ito ang nag-guard, ito ang nagbabantay, nagpo-protekta sa aking radiator. Dahil pag nasa highway kayo, alam niyo yung mga natatamaan, nagkakabasa kayo sa bintana, nagkakakrak dahil mayroong maliit na pebble na tumatama sa bintana nyo. Maaaring hindi lang case pag tumama sa radiator nyo. Pwedeng mabutas, masira ang mga fins ng radiator ninyo kung hindi nyo lalagyan ito. Makakatulong ito. Instead na diretso sa radiator fins nyo, ang halimbawa pebble, kung anumang mga uri ng mga object na tatama galing sa kabilang sakyan, lalo na pag mga trucks. Kaya wag kayong susunod sa trucks na alam niyo yung pantrabahong trucks na nag-haul, lalo pa yung malalaki. Pag tumama doon diretso ito, it will catch it. And wala akong naging problema talaga sa butas ng radiator, although may problema ang radiator nito, isa sa mga problema, but that's another story. Iba yung katandaan talaga. Pero do this, just a piece of nilagay lang na ito ng kaibigan ko, at ito yung isa sa mga tip na binigay niya sa akin, at never kong tinanggal to, never kong tinanggal o minodify. And ito yung mga tip na binigay niya sa akin. Marami akong mga tip na gustong i-share sa inyo dahil mga nakuha ko rin yun sa mga kaibigan ko, at ang iba sa kanila ay wala na dito sa mundong ito. Alright, kita nyo ang pagkakalaki ng kanyang reservoir. That's the fluid. Dalawa yata ang kasyang galon dyan. At engine coolant. Ito yung aking compressor, I believe that's for the AC. Ito isa sa mga, check this out, eliminator galing Crappy Tire. Isa sa mga magsa-10 taon na ito, kaibigan. Nasa akin pa, mahigit 10 taon na yata itong battery nito, is still working well. Unbelievable, right? At ang average na buhay ng battery ay 3 to 4 years. If you get 3 years out of your battery, matuwa ka na. Okay? 5 years, mag-celebrate ka na. It is almost 10 years, kaibigan, I believe. Again, pag maglagay kayo ng tuwalya ng rag, dahil from time to time check nyo yung tranny fluid, oil fluid, kung ano man, even yung inyong steering wheel fluid, di ba? Maglagay kayo nito dahil imbes na kukuha pa kayo ng mga tuwalya, lahat meron na kayo dito, easy access. Hindi siya mapapalad, just secure it nicely at make sure na malayo sa mga moving objects, moving fan belts, and you'll be okay. Alright? Ito siya. I need a cutter. I'm gonna cut this thing. Wala akong cutter eh. I'll ask the guy. I don't think he cares. He cares lang dahil ibebenta nito by bakal. By bakal ito. Always have lagi kayong kumuha ng look at this, kaibigan. Ano ito? Cibao Beach. Cibao Beach nung September 8, 2018. See that? September 8, 2018, Cibao Beach. Pinulot ito ng isa sa mga anak ko. At siguro sulat ni Mrs. dito. This is Mrs. Tree's handwriting. Okay. Buti nakita ko. Ito. That's coolant. Make sure na meron din kayo nito. Coolant. Never know kung mawalan kayo ng kapag nawalan kayo ng coolant, yun ang kailangan i-address ninyo. Dahil yun ang napapalamig sa kotse. At it's good to have
Please make sure tama, maraming uri ng coolant, make sure specific, talaga sa inyong sasakyan. Alright, magkaiba ang Asian cars at American cars. Kaya, I don't know about European cars, pero I'm keeping it. Yeah, we'll get that, itong scissor jacks. I'll find a way para magkasya yan. Let's get the scissor jacks, ha? Ilalagay ko kayo. Ilalagay ko kayo. Tripod. Come on, tripod. Kagandahan kapag meron kayong tripod, instant tripod, madali kayong I can fit here. Kaibigan, narito na ako, kasya ang ilang tao dito. Ito dawang, nalala ko yung mga nagsasabi, itong sakyan ng mga prepared, the mafias. Dahil maraming kasya dito. Totoo, maraming kasyang, magkakasya kayo dito. Nilagyan ko siya ng para hindi magka-dent itong magandang, I don't think na nagamit namin to o nagamit ng previous owner itong spare tires. Keep your lagi kayo maglagay ng pump, ha. I'm keeping it. Wala nang makakagamit dito. Wala nang nakakagamit dahil si Caprice is going to the graveyard. Kaya kung may gagamit pa nito, then I'll leave some of the stuff tulad nito para sa mga susunod pang magmamayari nito, pero hindi. And I will not allow that kung wala na tayong battery. Nawala na, kaibigan. Kaya ito na. What am I doing? Galing ko to.